Ngayon ay December 31, 2023 at gagawa tayo ng 3D drawing ng 2024 para sa pagsalubong sa bagong taon. Ito ay isang simpleng 3D drawing lamang. Hindi ko siya magawa ng maayos dahil sa gabi na at medyo malabo na yung aking mga mata. Pero dahil ito'y matagal ko nang gustong gawin, kaya pinilit ko pa ding maisakatuparan ang pagdodrawing ng 3D na ito. Isang typewriting lang or coupon band ang ginamit ko dito at isang simpleng lapis lamang. At mamaya ay gagamit din tayo ng sign pen. Iti-trace natin ng sign pen para mas malinaw siyang mapapanood. Sundan nyo lang, panoorin nyo kung paano ko siya ginawa upang may matutunan din kayo. Makita ninyo kung paano ko siya ginagawa sa simpleng pamamaraan ng pagdodrawing. Sa paggagawa nito ay halos mga tuwid na linya lamang ang karaniwang ginagamit. I-visualize lang natin ng maayos para malaman natin kung paano siya magiging 3D drawing. Imagine natin yung apat na magsising taas na building na sa pinaka-rooftop nito ay may nakalagay na 2024. Imagine mo rin na habang nagdo-drawing ka ay mas mataas pa yung kinatatayuan mo dun sa apat na building na yon. Gumamit din ako ng roller para mas tiyak nga yung mga linyang ginuguhit ko ay tuwid talaga. Nakatutulong din naman talaga ito para mas maging maayos yung dinodrawing. Noong una kadalasan hindi talaga ako gumagamit ng roller. Naiguguhit ko noon ang mga tuwid na linya kahit walang roller akong ginagamit. Pero sa panahon ngayon, lalo't malabo na yung mata ko, kailangan ko talagang gumamit ng roller. At ito nga, nabuo ko na yung 2024 pero hindi pa siya ganoon kalinaw. At ngayon naman, ang sunod kong gagawin ay ang paglalagay ng shadow. Lalagyan ko siya dun sa mga part na doon lang dapat may shadow. At ito nga, ang mga nilalagyan ko ng shadow ay itong mga nasa left side. Ang paglalagay ng shadow ay nakatutulong para sa pagbibigay buhay sa isang dinodrawing. Ito ay nagpapakita na may mga bahagi ng bagay na tinatamaan ng sinag ng araw at mayroon namang hindi. At ayan, medyo natapos ko na yung paglalagay ng shadow. At ngayon naman sa pinaka-wall o dingding ng ating dinodrawing na 2024, gagawa tayo ng parang bricks or hollow blocks para maging kapansin-pansin at ma-emphasize ang pagiging 3D drawing nito. Maraming iba't ibang style o pamamaraan ng pagdodrawing nito pero ito lang yung gagawin nating pinaka-simple. At ngayon nga ay gagawa tayo ng parang bricks or hollow blocks. Panoorin nyo lang yung paraan kung paano ko siya ginagawa. Kadalasan pa rin halos tuwid na linya ang ginagamit dito. Ang paggamit talaga ng roller ay malaking tulong para mas maging matuwid yung mga linyang iginuguhit. Pero kung kaya naman ninyo at sanay kayo na hindi gumagamit ng roller, pwede din ninyong gawin ito ng walang roller. Tiyakin lang ninyo na yung mga pagitan ng blocks ay magkakapareho yung mga sukat. Maliban kung may perspective na dapat i-apply sa drawing na ito. Dahil minsan may mga pagkakataon na yung object ay may malapit at may mas malayo na distance dun sa nagdo-drawing or dun sa tumitingin. Dahil dito may mga drawing na i-apply mo talaga yung malaki papaliit or maliit papalaki. At ito na nga, tapos na tayo sa paggamit ng lapis at ngayon naman ay ititrace natin siya ng sign pen. Bakit nga ba ititrace natin ng sign pen? Gagamitan natin siya ng sign pen para mas maging malinaw siya at mas madaling makita. Pwede din gumamit uli ng roller habang tinitrace ito ng sign pen. Ang gamitin yung sign pen ay yung maliliit lang yung panulat para hindi masira yung tinitrace na linya. At kapag gumagamit na nga ng sign pen, tiyakin na hindi lalampas yung mga sinusulat sapagkat ito ay hindi na pwedeng i-erase. Panoorin nyo lang kung paano ko siya ginagawa. Sundan nyo lang yung paraan kung paano ko siya ginuguhit. At ngayon naman ay lalagyan natin ng kaunting shadow sa kanyang pinaka-bottom part. At ngayon, ang mga sunod naman natin gagawin ay ititrace uli natin yung mga bricks or parang hollow blocks na ginawa natin. Gagawin natin ito para mas lalo siyang makita, para mas lalong ma-emphasize ang pagiging 3D drawing niya. Ang mga ito ay mga simpleng 3D drawing lamang. At sana ay makakuha rin kayo ng mga simpleng idea o pamamaraan sa paggawa nito. Yung mga part na parang may butas katulad nitong number 2, katulad nung 0, lalagyan natin yan ng mga shadow, yung mga shadow na angkop lamang sa paglalagay dito. At syempre, pwede na rin gamitin ang sign pen na ito sa paglalagay ng shadow. At ito na nga, ang sunod naman natin gagawin ay lalagyan natin siya ng Welcome, Happy New Year. At yung mga simpleng font style na yan, yung cursive na Welcome at Happy New Year, sign pen din lang ang ginamit ko at ngayon ay ititrace natin siya ng pentel pen para mas malinaw siya. Ititrace natin siya ayon dun sa laki at liit ng font style. Dahil sa mga ganyan, mayroon talagang maliliit, makakapal at maninipis. So dapat alalay lamang ang pagtitrace nito. At ayan, tapos na po siya. Welcome 2024
2024. Happy New Year po sa inyong lahat. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Please like and share, follow me and subscribe.